Hello, magandang araw po sa inyong lahat at welcome to our channel. Ito si Glenda at ibang atmosphere natin ngayon. Ingat na ingat ako kasi computer yung nasa tabi ko, naka-open yung account niya. Alright, nandito ako sa shop na tinatambayan ko dito sa aming building. Yeah, internet shop to. At yung nagtatago yung nandito, yung tagapamahala dito si Ate Gina nagtatago. Alright, sige. Ang topic natin for today, ano ba ang mga gamit na dapat ihanda pag mako-confine sa ospital? Okay? Kahit ano pa ang sakit, hindi lamang cancer, kung ano man yung karamdaman ninyo, ito yung mga ilan sa mga bagay na importante na dapat nating ihanda. At recently, alam niyo naman po na na-confine ako for biopsy. And meron kaming kulang na gamit. Wala kaming baso, wala kaming magbaso, nakalimutan pa talaga. Okay, una muna, para malaman natin kung ano ang mga dapat nating dalhin, kasi case-to-case basis yan, iba yung mga bagay na gusto ng isang pasyente or kailangan ng kanyang bantay, iba naman dun sa iba. Ang tatlong bagay na sa nakikita ko dapat natin itanong ay una, ano ba ang purpose natin sa ospital? Okay? Di ba magpagamot? Yung iba naman ay biopsy, yung iba ay iba't ibang kadahilanan, chemo, okay. Next, isa pang purpose is maging komportable habang nandun tayo. Hindi lamang tayo, kundi pati yung ating bantay. Maging komportable rin. Okay? Tapos, yung isa pa ay maka-discount. Ayan. So, dito sa tatlong ito, pwedeng marami pang ibang purpose, marami pang ibang reasons na pwede nyong idagdag later on. Pero ito yung pinakaunang nakikita ko na dapat natin i-consider yung purpose for being confined in that hospital, magpagamot or magpa-chemo or magpa-biopsy. Next, maging komportable habang nandun tayo kahit papano, and then, maka-discount. Okay, sige. Base sa mga bagay na ito, sa tatlong ito, doon natin makikita yung mga dapat gawin. Magpagamot, therefore, dali natin lahat ng mga medical records. Okay, lahat ng biopsy, lahat ng, kunyari cancer, sonogram, mammogram, lahat ng histopath, yung mga pathology results, lahat yon, x-ray, lahat ng kakailanganin, kung ano mga scans na dinaanan natin, dali na natin pati yung mga recent tests, like mga lab test, yung pag kunyari pinablood test ka, o kasi ako yung unang surgery ko, tiningnan pati yung ECG result. Sabi ng anesthesiologist, pang textbook tong ano mo Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin, pero I think favorable. Maganda naman yon. Alright? So, dali ng lahat ng medical records, kung pwede ilagay na sa isang clear book. Ito yung parang folder na plastic, hard plastic na iba't ibang kulay, pero may mga cellophane sa loob. Doon natin isisiksik bawat pahina. Okay? Para madaling makita. Okay? So, yung magpagamot. Kung may iba pa kayong, for your particular case, kunyari, kailangan, chemo. Kung mako-confine, kayo ang sasagot, di ba? Kasi minsan sa private hospital, meron ng ganon. Pero minsan, like kami noon, pag nagkakapapakimo ako noon sa government hospital, kailangan naming dalhin yung mga paraphernalia. So, binibili namin sa butika sa malapit. Although, hindi naman mako-confine. Iba yung mako-confine, iba yung ooperahan. Pero may mga tao na nagpapakimo at kailangan ma-confine sa ospital, at kailangan nilang dali ng mga paraphernalia, yung mga dextrose, iba't ibang bagay. Alright? So, lahat yun, kailangan gumawa na po tayo ng listahan para tiyaking walang makakalimutan. Kung kunyari, may ina-expect din po tayong iuwing gamot, baka po kailangan natin magdala ng styro at merong ice gel ba or gel ice yun. So, lahat po ng mga bagay na kakailangan natin para makapagpagamot or magawa ang procedure na kinakailangan sa ospital, kaya tayo mako-confine, maganda pong ilista na para walang makakaligtaan at para maikonsulta nyo, eto, dala ko na ba to? Ay, hindi pa, nandun pa yan sa loob ng freezer. Di ba, sa loob pa yan ng ref. Di ba? Para may 2-3 taong taga-check. Okay? So, yun yung sa unang goal natin, magpagamot. Ikalawa, para maging komportable tayo, especially kung magko-confine ka ng mga 2-3 araw, make sure na, depende kung nasaan po kayo, pero to be safe, magdala na rin po ng plato, baso, kutsara, tinidor, sabon, towel, blanket, balde, at alcohol. Ilan lamang po ito. Doon sa hospital na pinag-confinean ko sa Cardinal, meron naman pong pagkain. So, hinahati na lang. Pero syempre si mama wala. So, ginagawa, pasyente lang ang meron. So, bumibili kami sa labas. Tapos, dahil wala kaming dalang plato, minsan nangihiram pa kami sa hospital mismo. Ngayon, dahil ako medyo may pagka-weird po yung tiyan ko, sa umaga, pagkatapos ko uminom ng tubig sa umaga, ang unang-unang kailangan kong kainin ay malamig na smoothie. Nagyayelo po talaga.
Kung mas nagyayelo, mas gusto ko for me. Okay, so yung unang-una, yun ang gusto kong kainin sa umaga. Pero ako lang po ito, hindi niyo po kailangang sundin. Ako lang po ito. Ngayon, maliban doon, lahat po ng kinakain ko dapat mainit. Lalo pag binili sa labas, iniinit pa talaga ni mama sa bahay. Ang nangyari sa amin sa ospital, di hinahatid yung food dahil maraming rarasyonan, hindi na gaanong mainit. So, lalabas ako or ipapainit ni mama. Pagdating na sa loob, chumichika pa. Pagkain ko, malamig na naman. So, talagang maganda pag ininit, kainin nyo kagad. Pero minsan, kasi po may microwave doon sa ospital, sa may nurse station. Pero may iba pong ospital na wala. So, kainin natin yun na medyo may kalamigan. Alright? Okay. Sige, maliban sa plato, magdala rin ng baso. Hindi lamang po yung basong iinuman ng tubig kasi minsan pwede ka naman bumili ng mineral water. Bili pala ng mineral water at ng ng toilet paper kasi minsan wala, okay? Baso, magdala rin kayo ng baso, yung mug, yung pwedeng pagtimplahan ng kape. Minsan po may mga ospital na may pakape, like dun sa, kung saan ako na-confine. Pero kung yung ospital po ay walang pakape, magbabaon din po tayo ng ating sariling kape. Baka kailangan din magdala ng sariling thermos. Kasi dun sa iba, meron silang water heater. Kung sa iba naman po ay wala, so kailangan po natin magdala ng sarili nating thermos na may laman na pong mainit na tubig. So tuwing darating doon yung bantay, palit ng bantay, palit din yung mainit na tubig. Alright, so next, magdala po ng kutsara, tinidor, at ayun nga, binanggit ko kanina, sabon. Ito, kailangan pa namin bumili sa convenience store. Tapos, towel. Nagdala ba ako ng towel? Oo yata, hindi ko na matandaan, pero oo yata. And then, blanket. Malamigin po kasi ako, buti na lang doon sa ospital. Pwede ka mag-request ng extra blanket para kay mama. Tapos, may free unan pero pag binili mo yon may bayad for 100. Pero iti-take home mo naman. Pagdating ko doon, nasa kay mama, nakikipagtawaran doon. Parang, eto so 400 to, uwi na namin to. Eto, yung kumot, pag kayo maglala, hindi kayo uwi. Sabi ko, mama, ano ba? Nakikipagkwentahan doon sa mga nurse. Parang, jahe. Okay, so, nagdala rin po ng balde. Doon po sa amin, pinag-check-inan ay hindi naman po kinakailangan ng balde. Pero kung kunyari po yung toilet ay hindi po naka-flush or yung tubig po ay kailangan talagang ipunin, kanya-kanya po ang dala ng balde. Tapos po, kailangan din magdala ng alcohol kasi minsan hindi na pinoprovide or minsan meron sa nurse station. But syempre maganda tayo mismo sa loob ng ating kwarto, silid or kung ka-share man yan, merong alcohol. At okay, huwag kalimutan magdala ng ballpen kasi maraming pipirmahan. Okay, may mga pipirmahan. Okay? Next. So, ito ngayon, depende po sa pangangailangan nyo. Baka po sa inyo ay kailangan magdala ng sarili pong bedpan or ganito or ganyan. Depende po sa kaso ng pasyente. Ilista nyo po yun. Yung binigay ko po ay iilan lamang. Pwede nyo pong dagdagan ng listahan base po dun sa mga nabanggit ko na. I-add nyo po yung mga hindi ko nabanggit na alam yung kakailanganin nyo. Alright? Next, dalhin ng mga ID. Ano yung ID? PhilHealth. Okay, ang PhilHealth, meron tayong benepisyo. Pwede nilang sagutin ang alam ko percentage din nung hospital na gastos. Okay, kunyari radiation, sasagutin nila yan. Sa government hospital, sagot nila ang chemo, hindi chemo drugs yung chemo lang na procedure. Okay, sa government hospital, iba-iba po. Okay, doon naman po kasi sa government hospital, libre ang doktor. Sa private hospital, meron pong bayad ng doktor, minsan 5,000, iba po 10,000 na per punta. Okay, tapos po, maliban dito sa mga ID, PWD ID, PhilHealth, and then PWD ID. Okay, ipakita nyo na po lahat itong mga ID or senior citizen card, para makita, sa umpisa pa lang itanong nyo na sa billing. Huwag po tayo mahihiyang magtanong, ha? Kailangan proactive po tayo, hindi pwedeng, doon pa lang sa billing, alin po ba ang gagamitin natin sa billing? PWD ID po ba or PhilHealth ID? Kailangan bago po kayo pumunta sa ospital, meron na po tayong dalang Xerox. So kung sakaling hingiin, Xerox ng Xerox, hindi na tayo maghahagilap kung saan pa magpapa-photocopy. Ang ibang ospital po ay walang Xerox machine sa loob. Yung isang ospital na alam ko, tatawid ka pa ng flyover. Yung isa naman, nasa ibang building. Okay, so magdala ng photocopy ng ID and maganda may photocopy ka na rin lahat ng mga medical records na nabanggit ko kanina. Okay, ano pa? Kung PhilHealth, dalhin na rin ng MDR.
Nakalimutan ko na kung ano yung MDR. Alam nyo na yun, lahat ng may PhilHealth. Dali no ang MDR. Kakabasa ko lang ng isang gabi. Record. MD record yun. Alright, so yun, dalhin din po. MDR nga yun. Anong MDR natin? Nakalimutan ko na yan. Medical data record. Yes! Pak! Diba? Alright, so yun po yung ilan sa mga gamit at mga bagay na importanteng dalhin natin. Ay, handa. Days in advance, wag po yung araw na mako-confine na, saka lang maghahagilap. Kasi syempre merong, pumunta kayo dito. So, pag magpapa-check-in ha, pag magpapa-admit, dumating kayo ng ganitong oras, wag lang po dun sa araw na yun. Parang buntis. Ang mga buntis, bago pa manganak, nakalagay na sa maleta yung mga gamit. So, days before this, since nakaschedule naman in advance ang pagpapa-hospital, iligay na po sa isang lalagyan. Alright? So, yun po ang ating kwentuhan for today. At umaasa po ako na ito'y makakatulong sa inyo, especially po sa mga mako-confine, sa mga susunod na araw, sa kung ano pa mang kadahilanan. Dalangin ko po, kung taga saan ka man, ikaw na nanonood, at mako-confine ka, may God provide for you money, peace, and joy, and sana good results. Sana gumaling tayong lahat. Okay? And don't forget, sa lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay, huwag kakalimutang manalangin. Just keep on praying. Dahil habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye!